Geneva POV. Mas maaga na akong bumangon kinabukasan para ipagluto si Marcus. Pero katulad kahapon ay hindi nito kinain ang mga luto ko. Imbis na tumigil ay mas lalo lamang ako nagsikap na ipagluto ito. Subalit, isang buwan na nakakalipas ay wala akong napapala. Ganun pa man, ay hindi sumagi sa isip ko ang tumigil. Dala ang mga pagkain ay pumunta ako sa opisina ng asawa ko. Pagkatok ko ay naabutan ko na naman itong nakaharap sa mga papeles habang abala sa pagbabasa at pagpirma ng mga ito. Hindi ko pinansin ang pagkairita sa kanyang mukha. Nagsasawa na ito makita ko. Araw-araw. Hindi ko maiwasan ang makaramdam ng pag-alala kay Marcus. Napansin kong pamamayat nito. Sa aking palagay hindi to kumakain ng maayos simula nang umalis ng bahay namin. Nasabi sa akin ni Mommy na hindi mahilig si Marcus sa mga pagkain na nabibili lamang sa restaurant. Mas gusto daw nito ang mga lutong bahay. Kaya nga ang ipagluto ito ang pinakagusto kong gawin sa lahat. I told you stop bringing food here, Eva. Hindi naman nakakain ng mga yan at nasasayang lang. Kaya nasasayang kasi hindi mo kinakain. Wala naman akong lasa na nilagay dito pero parang takot na takot kang kainin ng luto ko. Hindi ko maitagong pagdaramdam sa boses ko. Mula sa pagbabasa ng papeles ay nag-angat ito ng tingin at bumaling sa akin. Like I told you, Eva, I'm full. Ani nito. Pareho kaming tumingin sa tiyan ko nang tumunog ito ng malakas. Pulang-pulang mukha na yumuko ako. Dahil sa pagmamadali ko, ay hindi ko na nagawang kumain sa bahay. Kaya naman, ang hapdi ng sikmura ko ngayon dahil sa gutom. Pasensya ka na ha, hindi pa kasi ako kumakain eh. Nahihiya akong amin. Sige, aalis na ako. Natigil ako sa pagtakip ng mga dala ko nang tumayo siya at lumapit sa akin. Tss, may oras kang ipaglutong ibang tao pero wala kang oras para kumain. Umupo si Marco sa bakanting upuan katabi ng mesa at inagaw sa kamay ko ang food plastic container na may lamang adobo. Iminwestra nito ang kamay. Ano pang hinihintay mo, Eva? Umupo ka na at kumain. Wika pa nito. Umaapaw sa sayang dibdib ko ngayon habang nakatingin kay Marcus na kinakain ng mga pagkaing dala ko. Halatang nagustuhan nito ang mga pagkaing dala ko dahil sunod-sunod ang pagsubo nito. Makita ko lamang siya na kumakain ipakaramdam ko'y busog na ako. Tumigil si Marcus sa pagkain at tumingin sa akin na nakakunot ang noo. Titingin ka na lang ba dyan? Oo, kakain na ako. Masayang sambit ko. Walang usapan na namagitan sa aming dalawa hanggang sa natapos kami. Pagkatapos uminom ng tubig ay bumalik ito ng upo sa survival chair nito kanina. Masaya akong umuwi. Hindi ko lamang nakita si Marcus ngayong araw. Nakasabay ko pa tong kumain. Ang ganda ng araw ko ngayon. Dahil wala akong pasok kinabukasan ay mas dinamihan kong dalang pagkain. Madaling araw pa lamang ay gising na ako dahil nag-bake din ako ng cookies para may merienda kami ni Marcus. Muli niya akong sinabayan sa pagkain. Pakiramdam ko ay lumulutang ako sa sobrang saya ngayon. How's school, Eva? Tanong nito sa akin. Medyo nabigla ako na magtanong to. Hindi naman kasi ito nagbubukas ng usapan sa tuwing kumakain kami. Ayos lang naman, pagsisinungaling ko. Simula nang malaman ng lahat na asawa ako ni Marcus ay palagi na ako nakakarinig ng masasakit na salita. Hinahayaan ko na lamang at tinitiis ang mga yon, maliban sa dalawa kong kaibigan na sina Harper at Samantha. Ang dalawang madalas na makipagsagutan sa mga estudyanteng pinaparatangan ako ng masama. Tumango-tango si Marcus habang ngumunguya. Well, that's good. Thank you for the food, Eva. I admitted it. I miss this food. Kapag ko ay sabi nito, salamat dahil hindi ka na nagsawang lutuan ako. Kahit na nagmamatigas akong kainin ng mga luto mo. May ngiti sa labi na tumingin ako sa kanya. Sana mapansin niya na ginagawa ko ito dahil mahal ko siya. Wala yun, Marcus. Masaya ako sa ginagawa ko. Bilang asawa may obligasyon ko ito. Saka masaya ako sa ginagawa ko kaya naman makakaasa kang hindi ako magsasawa na ipagluto ka. Eva, untang nito sa akin. Halos 1 taon na lang tayo magsasama. Hindi mo kailangang obligahin ang sarili mo na gawin ito dahil maghihiwalay din naman tayo at magkakaroon ng kanya-kanyang buhay pagkatapos nating maghiwalay. Kung ginagawa mo ito dahil inutusan ka ni Mommy, walang nag-utos sa akin na gawin ito, putol ko sa kanya. Oo, alam ko maghihiwalay din tayo pero pwede bang pabayaan mo lang ako sa mga gusto kong gawin habang mag-asawa pa tayo? Hindi ko naman nakakalimutan ang tungkol sa kasunduan natin. Gusto ko lang talaga na mapagsilbihan kita. Hanggang sa mahulog ka sa akin at mahalin mo ko.
Bulong ng puso ko. Walang kinalaman si mommy sa ginagawa ko. Kusang loob kong ginagawang lahat ng ito para sa'yo. Dagdag ko pang sabi. Tumitig ako sa gwapong mukha ni Marcos na napapailing na lang. Dahil nasa kontrata naman na hindi kita dapat pakialaman, ay hahayaan kita. Just don't interfere in my life dahil ibang usapan na yon. Marami akong plano pagkatapos nating maghiwalay, Eva. Sana hindi ka isa sa magiging hadlang para pigilan ako maging masaya balang araw. Parang may nagbara sa lalamunan ko. Ngayon pa lang ay humihingi na ako ng tawad sa kanya sa aking isip. Dahil alam ko na nagsisinungaling ako. Alam ko ang kasunduan pero nahulog ako at pinili na gawin ang makakapagpasaya sa akin. Patawad dahil nahulog ako sa iyo, Marcos. Kinagabihan ay naglinis ako ng bahay. Hindi man ito kasing laki ng mansyon ay nahirapan pa rin akong linisin ito dahil mag-isa lang ako. Kahit na alam kong ayaw ni Marcos na pumasok ako sa kwarto nito ay sumuway ako. Gusto kong malinis ang kwarto nito nang sa ganon ay komportable itong makakatulog. Inunad ko magkabilang braso ko habang nakaupo sa hagdan. Pakiramdam ko ay binugbog ang katawan ko sa sobrang sakit. Araw-araw ko maagang nagigising para ipagluto si Marcos. Napupuyat din ako dahil hindi ako makatulog agad sa kakaisip sa kanya. Kaya ngayon ay hindi lamang masakit ang katawan ko dahil sa pagod. Inaantok na rin kaagad ako. Pagkatapos kong maligo, nagblower ako ng buhok bago humiga sa kama. Dahil sa antok ay nakatulog agad ako nang hindi pa kumakain. Nagising lamang ako dahil sa nakaramdam ako ng hapdi ng sikmura. Hindi ako sanay na nalilipasan ng kain. Hahapdi talagang tiyan ko at hindi maaalis ang hapdi hanggat hindi ako kumakain. Pupungas-pungas na bumaba ako ng hagdan. Natigilan ako ng makaamoy ng mabangong amoy ng nilulutong pagkain. Ako lamang mag-isa sa bahay. Kung ganon ay sinong nasa kusina? Biglang pagtambol ng kaba sa dibdib ko. Kinuha kong vase na nakita ko bago nagpatuloy sa pagbaba. Nasa living room ang cellphone kaya kailangan ko tong kunin doon para makahingi ng tulong. Nang makababa ng hagdan ay dahan-dahan ng hakbang na tutunguhin ko na sana ang sala na meron nagsalita sa likuran ko. Eva, tulong! Magnanakaw! Malakas na tili ko sabay bato ng vase. Ganun na lang ang palalaki na mata at butas ng ilong ko nang makita si Marcos na napatalon para iwasan ang vase na ibinato ko dito. Shit, Eva! Balak mo ba akong patayin? Lukot ang mukha na tanong nito sa akin. Ang kaninang takot at panik sa dibdib ko ay nawala. Napalitan ito ng tuwa. Kumibot-kibot ang labi ko hanggang sa tuluyan na akong maiyak. Tumakbo ako at lumapit sa kanya para yumakap. Shh! I'm sorry kung natakot kita. Gigisingin pa lang sana kita after ko magluto. Gumanti si Marcos ng yakap sa pag-aakalang natakot ako. Ang hindi alam ni Marcos ay umiiyak ako ngayon dahil masaya kong bumalik siya sa bahay namin. Marcos, huwag ka nang aalis ha. Humihikbing idiniin ko mukha ko sa kanyang dibdib. Kung pwede lang nahilingin na sana'y palagi kaming ganito. Huwag kang mag-alala, hindi na ako aalis simula ngayon. Katulad may gagawin kong obligasyon ko bilang asawa mo habang nagsasama pa tayo. Malaki ang pinagbago ni Marcos simula nang umuwi siya. Madalas ay palagi na ito nakangiti sa tuwing kausap ako. Nagtataka man ay dahil sa pagbabago nito'y sinawalang bahala ko na lang yon. Ang importante ay masaya kami habang nakikilalang isa't isa. Katulad ng aking nakasanayan ay bumaba ako ng maaga para magluto ng almusal. Pero pagdating ko sa kusina ay nadatnan ko si Marcos na abala sa pagluluto. Hindi ko mapigilan ng mapangiti ng paghandaan ako nito ng pagkain. Nagabala ka pa? Nahihiya kong turan sa kanya. Bakit? Ikaw lang ba may karapatang ipagluto ako? May ngiti sa labi na tanong nito. Sinabi ko naman sa'yo hindi ba? Hindi lang ikaw ang nagdedesisyon na gagawin ng obligasyon bilang asawa. Ako din, Eva. Ayoko naman na maghiwalay tayo na puro masamang alaalang baon mo tungkol sa akin. Maghihiwalay? Naku, mali ka Marcos. Hindi ako papayag na maghiwalay tayo. Isip-isip ko. Napangiti na lamang ako sa mga bagay na tumatakbo sa isip ko. Salamat Marcos, hindi ko alam na may kaswitan ka rin palang tinatago sa katawan. Biro ko sa kanya. Baka naman mahirapan akong hiwalayan ka kapag ganyan ka. Dagdag ko pa na tinawanan lang niya. Nagulat ako nang hawakan niyang kamay ko na marami ng kalyo. Bumuntong hininga siya at umiling-iling. Hindi ko malang napansin na nahihirapan ka na pala dito sa bahay. Ginagawa mong lahat pero binabaliwala ko lang ang hirap mo. Agad kong hinilang kamay mula sa kanya. Ano ba ang sinasabi mo Marcos? Hindi naman ako nagrereklamo. Exactly Eva, bakit hindi ka nagrereklamo?
Bakit hindi mo sabihin sa akin? Kahit sa papel ay asawa mo pa rin ako. Hindi kita alila dito, Eva. Hindi ko man gustong pakasalan ka, hindi ko naman gustong nahihirapan ka ng ganito. Nag-iwas si Marcos ng tingin sa akin. Come on, let's eat. Lalamig ang pagkain. Ani nito. Magana akong kumain. Sobrang saya ko dahil narinig ko sa labi niya na ayaw niya na akong nahihirapan. Malaking improvement na yun para sa aming dalawa. Si Marcos nang naghatid sa akin sa universidad. Masayang kumaway pa ako sa kotse nito palayo nang may biglang bumato ng lata ng soft drinks sa likod ko. Paglingon ko'y nakita ko sina Abby at ang mga alipores niya. Pakaway-kaway ka pa dyan. Hindi ka naman mahal ni Marcos, no? Inakit mo lang naman siya para ikama ka. Tumingin ito sa akin mula ulo hanggang paa. Gaano karaming higad ang nasa katawan mo, Geneva? At kating-kati ka na. May panunuya sa mukha na tanong ito. Bumuntong hininga na lamang ako. Mabuti at wala pa si Samantha at Harper. Tsak, nagyara kapag nanditong kaibigan ko. Ano? Hindi ka makasagot? Totoo naman hindi ba? Makatikat, ubod ng landi. Alam mo na ngang ikakasal na yung tao sa babaeng mahal niya. Pero inakit mo pa. Or should we say, naginapang mo pa. Nagkatawanan na magkakaibigan. Lumapit si Abby sa akin at nilaro-larong buhok ko habang hindi inaalis ang mapanuyang ngisi sa labi nito. Binigyan mo naman kami ng tips kung paano mang-ahas ng mayamang lalaki. Gusto din kasi namin na matulad sa nangyari sa'yo. Inalis kong kamay niya sa buhok ko. Sa totoo lang ay punong-puno na ako sa kanila. Walang araw na hindi nila ako ginaganito. Ayaw ko lang mapahiya ang pamilya ni Lomomi kaya pinipigil ko sarili ko na wag silang patulan. Hindi ko gusto na magdala ng kahihiyan sa Del Rio, lalo na sa asawa ko. Sabi ng pahingi ng tips eh. Galit na hinila ni Abby ang dulo ng buhok ko. Bakit bang damot mo? Hindi ba doon ka naman magaling? Hindi mo na kailangang humingi ng tips dahil mukhang mas magaling ka pa sa akin. Tinignan ko ito mula ulo hanggang paa. Kulang na lang ay maghubad ito sa suot nito. Bakit kailangan mo magtanong sa bagay na yan? Sa tingin ko naman ay eksperto kayo ng mga kaibigan mo pagdating sa kakatihan at kalandian. Binalik ko lamang ang pang-iinsulto nila sa akin. Sobra na sila kaya hindi ko na napigilan pang aking sarili. Ano sabi mo? Halos umusok sa galit si Abby na marinig ang sinabi ko. Maging ang mga kasama nito masama na rin ang tingin sa akin. Napaatras ako nang biglang sumugod sa akin si Abby. Kinuyom kong kamao ko ng bala ko ng patamain sa mukha nito sa oras na masaktan ako. Hindi ako papayag na saktan ako ng ibang tao. Yun ang palaging sinasabi ng magulang ko. Natigil ang kamay ni Abby sa ere nang may tumabig rito. I will not allow your filthy hand to touch my wife, lady. Madilim ang mukhang sabi ni Marcos kay Abby. Tumingin ito sa magkakaibigan. Alam niyo ba na pwede ko kayong kasuhan sa paninira niyo sa asawa ko? Namutla si na Abby nang marinig ang sinabi ni Marcos. Hindi niyo kilalang asawa ko, kaya huwag niyo siyang husgahan na para bang malilinis kayo. Sa susunod na malaman kong inulit nito, ay ako na mismo maglalagay sa inyo sa dapat niyong kalagyan. Banta ni Marcos. Kanina pa nakaalis ang grupo nila Abby, samantalang ako'y nakatingin lamang sa asawa ko. Sa kauna-unahang pagkakataon ay naramdaman kong mahalaga ako sa asawa ko. Hindi lamang niya ako pinagtanggol, pinaramdam din niya sa akin na totoong asawa niya ako at bahagi na ng buhay niya. Lumapit si Marcos sa akin at tinawakan ako sa mukha. Sa sobrang lapit ng kanyang mukha ay nilalanghap ko ng mabango niyang hininga. Tell me Eva, palagi ba silang ganito sa'yo? May pag-aalala sa mukha na tanong nito. Tumango ako. Hayaan mo na, sa tingin ko naman hindi na sila uulit. Tsak yun, lalo na't si Marcos mismong nagbanta sa mga to. Tumingin si Marcos sa labi ko. Napansin ko magkakasunod niyang paglunok na tila ba nagpipigil siya. Nanlaki ang mata ko nang bigla niyang sakupin ng labi ko. Mabilis na ang ginawa niyang paghalik pero pakaramdam ko ay naiwan ang init ng labi nito sa labi ko. Nakakaakit kasi ang labi mo kaya hinalikan ko. Napapakamot sa ulo na sabi ni Marcos na ikinangiti ko. Nang tumaliko dito sa akin ay pinigilan ko siya sa braso. Tumingkayad ako tinawakan ng gwapo niyang mukha at saka idinampi ang labi ko sa labi niya ng mabilis. Sorry Marcos, nakakaakitin kasi ang labi mo. Pulang-pulang mukhang ganti ko sa kanya. Nakakahiya. Tili ng isip ko pero aaminin ko na gustong gusto ko. Kung pwede lang na mas matagal na halik. Hindi ko napaghandaan ang sunod na ginawa ni Marcos. Ipinulupot nitong matipunong braso sa bewang ko at saka inangat ang katawan ko para halikan ako sa labi. Hindi lamang mabilis na halik, kundi malalim at mapaghanap na halik ang iginawad niya sa akin. Hindi itong unang beses na halikan namin pero pakaramdam ko ay ito pa rin ang una.
Ramdam ko ang samot-saring pakiramdam sa dibdib ko. Nang bumitaw si Marcos sa akin ay pareho kaming humihingal at naghahabol ng aming hininga. I'm sorry Eva, bakas ang pagsisisi sa mukhang wika ni Marcos at basta na lamang akong iniwan. Hinawakan kong labi ko habang sinusundan siya ng tanaw. Hindi ko inasang hahalikan niya ako kahit na hindi niya kailangang umarte dahil wala naman kami sa harapan ng mga magulang namin. Sa tingin ko'y may pag-asa na talaga ang pagsasama namin na tumibay. Sa palagay ko kasi ay may special na akong pwesto sa puso niya. Sa buong araw hindi maalis ang ngiti sa labi ko, kaya naman sina Harper at Samantha ay tinutokso ko. Lalo na't nakita pala ng mga itong nangyari sa amin kanina ni Marcus. Hindi lang ang mga to lumapit sa akin para hindi daw maudlot ang halikan namin. Marcus POV. I'm sorry, yun ang sinabi ko kanina kay Eva, pero bakit kasalungat yun ang tunay kong nararamdaman? Bakit wala akong makapa ng pagsisisi sa dibdib ko nang halikan ko siya? Ano ba tong naiisip ko? It's just a kiss. Wala lang ang bagay na yun. Ang kailangan kong pagtuunan ng pansin ay ang plano ko. Hindi ako papayag na hindi magbayad si Eva sa ginawa nitong pagsira sa relasyon namin ni Felicity. Ipapakita ko sa kanya na hindi ako napaikot niya sa palad niya. Kung hindi ako magpapaikot sa kanya, paiibigin ko siya sa loob ng aming pagsasama. Kukunin ng loob niya at saka ko siya iiwan. Gusto kong maramdaman niya kung paano madurog ang puso at anong pakiramdam na sobrang nasaktan. Nang sa ganun, ay makaganti ako sa ginawa niyang pagsira sa mga plano at pangarap kong kasama si Felicity. Ang tunay kong minamahal. Pagdating sa office ay pinirmahan ko lang ang ilang na finalize na mga contracts at saka umalis. Nagpa-reserve ako sa isang mamahaling restaurant para sa aming dalawa ni Eva. Sinundo ko siya sa university na may dalang bouquet ng bulaklak. Halatang hindi nito inaasahan ang pagdating ko. Malakas at maingay na kantsawang natamo nito sa dalawang kaibigan. Nung una ay naaalibad ba rin ako sa kaibigan ni Eva na si Harper dahil alam ko may nararamdaman to kay Eva. Lalaki ako kaya alam kong bagay na yon. Pero ngayon nakikita ko ng genuine na ngiti sa labi nito para kay Eva. Bilang kaibigan ay natutuwa ako. Hindi ka na dapat nagabala pa, Marcus. Pero salamat ha. Wika ni Eva matapos tanggapin ng bulaklak. Halatang natuwa ito sa ginawa ko. Bye guys, kita na lang tayo bukas. Kumakaway na wika nito sa mga kaibigan. Hindi ko mapigilan ng sumulyap kay Eva habang nagmamaneho ako. Panayang samyo nito sa bulaklak nang hindi nabuburang ngiti sa labi. Marcus, salamat talaga ha. Ngayon lang ako nakatanggap ng bulaklak mula sa iyo. May gusto ka na ba sa akin? Napreno kong kotse dahil sa narinig ko. Hindi ko inaasahan na maririnig ko yun mula sa kanya. Ikaw naman, biro lang yun no? Natatawang sabi ni Eva. Napatulala ako habang nakatingin sa kanya. Ang ganda nito lalo na't umaabot sa mata ang ngiti nito. Para itong isang bulaklak sa paningin ko ngayon. Maganda at nakakahali-halina. Pinilig ko ang ulo ko at kinastig ang sarili ko. Huwag kang magpapadala sa ganda at nakakaakit ng ngiti, Marcus. Hindi pwedeng mapunta sa walang pagganti mo. Inalis kong mata ko sa kanya at tinunang atensyon sa pagmamaneho. Nang makarating kami sa restaurant ay nagtataka na tumingin sa akin si Eva. Lalo na magsimulang kumantang isang sikat na banda na kinontrata ko para lamang sa date namin. Gusto na maging special ang araw na ito sa aming dalawa. Kailangan kong doblihin ang pagpapakita ko ng pagpapahalaga sa kanya nang sa ganun ay tuluyan na siyang mahulog sa akin. Hindi naman ako nabigo sa gusto kong mangyari. Kitang-kita kong tuwa sa mukha ni Eva ngayon habang kumakain kami. Pansin ko na kinikilig ito habang panakaw na sumusulyap sa akin. Halatang nabigla siya nang hawakan kong kanyang kamay. Sana hindi itong huling beses na lalabas tayo, Eva. Ito na sana simula ng magandang samahan natin. Simula ngayon bilang mag-asawa. Masayang tumangus si Eva sa sinabi ko. Habang kumakain ay panay ang kwentuhan naming dalawa. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit sa tuwing makakasalubong ang aming mga mata ay natutulala ako. Hindi naman ako ganito sa ibang babae. Maski sa aking fiancé na si Felicity, hindi ako nakakaramdam ng ganito. Hindi naman ako naniniwala sa gayuma, pero mukhang totoo nga yata to. Sa palagay ko ay ginayuma ako ni Eva. Tumayo ako at nagpaalam na pupunta ng restroom. Mukhang kailangan ko maghilamos ng matauhan ako. Kanina pa hindi maalis ang tingin ko kay Eva, tila gusto kong nakapako lamang dito ang mata ko. Maging ang paggalaw ng labi nito'y sinusundan ko na. This is insane. Natigil ako sa paghakbang nang makita ko si Eva na may kausap na isang lalaki na sa tingin ko ay matanda lamang ito ng 3 taon dito. Hindi nabubura ang ngiti sa mukha ng lalaki na animoy tuwang-tuwa na makausap si Eva.
I'd waited for you to come that day, Geneva, but you didn't. I asked your friends about you but they haven't answered my question clearly. Nalaman ko na lang sa mga kaibigan ko nangyari sa nanay mo. I'm sorry for your loss. Hindi man lang kita nadamayan nang mawala ang nanay mo. Salamat, Romel. Pasensya ka na dahil hindi ako nagpunta ng birthday mo. May nangyari lang kaya hindi ako nakadalo. Habang nag-uusap ang dalawa, ay nanatili ako nakatayo ilang dangkal mula sa kanila. Bigla ang pag-init ng ulo ko. Sino bang lalaking ito at hindi man lang napansin ni Eva na nandito na ako? Tinawag pa ng lalaki si Eva sa buo nitong pangalan. Malapit ba ito kay Eva? Lalong uminit ang ulo ko na makitang nakatitig ang lalaki kay Eva. Partikular sa mukha nito. Lalaki ako kaya masasabi ko na mukhang may tama to kay Eva. Ito namang si Eva ay mukhang masayang-masayang makita ang lalaki. Sandali, pamilyar ang mukha ng lalaki. Hindi ko tanda kung saan ko to nakita pero tsaka ko nakita ko na to. Natapos mag-usap ang dalawa, hindi ko nagawang lumapit kay Eva dahil ayaw ko mahalata nito na hindi magandang mood ko. Kailangan ko maging sweet at malambing dito para naman makuha kong loob nito. Hindi ako pwedeng magpakita ng kagaspangan ng ugali dahil baka mabulilias ang plano ko. Pinilig kong ulo ko at inalis ang inis sa dibdib ko bago ko lumapit dito. Who's that? Shit, nagtanong ako na dapat ay hindi dapat. Si Romel, dati kong crush, tahas ang pag-amin ni Eva. Buti ko nang maibuga ang tubig na iniinom ko. Kinapos ako ng paghinga nang magkasamid-samid ako. Crush mong lalaking yun? Halos maglabasan ng ugat sa leeg na tanong ko. Mas lalo lamang ako nakaramdam ng inis nang magawa pang tumangon ni Eva. Oo, crush ko dati yun si Romel. Halos lahat naman ng babae sa university namin nagkakagusto sa kanya. Paliwanag ni Eva na hindi nabuburang ngiti sa labi. Umayos ako ng upo at kinalmang sarili ko. Alam mo naman na may asawa ka, right? Hindi ka pwedeng makipag-date sa iba hanggat nagsasama pa tayong dalawa. Isipin mo na lang kung anong mararamdaman ni ng mama at dad sa oras na may kumalat na hindi maganda tungkol sa'yo. Hindi lamang ang reputasyon ng pamilya ko nakasalalay dito, Eva. Maging ang pagkakaibigan ng pamilya natin. Marcus, kasasabi ko lang hindi ba? Noon yun at hindi na ngayon. Pagbibigay din ito sa salitang noon. Natigilan si Eva at pagkaraan ay tumitig sa akin. Huwag kang mag-alala dahil wala sa plano kong palitan ka. I mean, wala akong plano na makipag-date sa iba. Ikaw lang kasing gusto kong ka-date. Kaya hindi mo kailangang magselos. Oh, what are you talking about? Galit kong react na kinatawa lang nito. I'm not that kind of person, Eva. Hindi ako nagselos kailanman maski kanino. Saka what made you think na magseselos ako? Sa papel lang naman tayo kasal. There's no feeling involved here. Natigil ako sa pagsasalita na mapagtanto kong mga sinabi ko. Hindi ko dapat sabihin ito kung gusto kong magawa kong plano ko. Natulala ako nang umiti si Eva sa akin ng matamis na para bang hindi niya inindang mga sinabi ko. Biro lang naman yun pero bakit defensive ka? Gusto ko tuloy isipin na talagang nasiselos ka. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya. Bakit ako magsiselos gayong wala naman ako nararamdaman na pagmamahal sa kanya?